Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Anthony Joshua at Daniel Dubois. Sa bakbakan na ito nakataya ang IBF World Heavyweight Title na kung saan ang fight schedule ng mga ito ay sa September 21, 2024 nagaganapin sa Wembley Stadium. Ito po ay sa bansang United Kingdom. So, doon lang po sa kanilang bansa gaganapin ang bakbakan na ito. At sa bakbakan din na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison. Detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. At inaanyayahan ko rin po kayo na panuorin ang buong video. At nang sa ganon, makakakuha kayo ng idea at higit sa lahat makapag-desisyon kayo. Maaring ang inyong desisyon ay pabor o taliwas ito sa aking prediction o pananaw sa laban, ngunit ang mahalaga ay ang makapag-desisyon po kayo. Mga idol, nabanggit ko po kanina na magkaroon tayo ng comparison, so marapat lamang natin munang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan, dahil yan po ang ating gagamitin referensya doon naman po sa ating gagawing comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa, na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po ndong sports speech kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, hindi na natin ito patagalin pa at simulan na natin. Unahin natin ang sa panig ni Daniel Dubois. Itong si Daniel Dubois mga lods, kasalukuyan ang hawak ang IBF interim. Kung hindi nagkataon na nakataya dito ang original na titulo ng IBF, isang world championship kasi ito mga lods, first defense sana ni Daniel Dubois sa kanyang IBF interim. So di malayo na elevate itong si Daniel Dubois as kasalukuyang world champion ng IBF. Dahil hindi naman nakalagay po na kanilang pinaglalabanan ang vacant IBF, which is diretsong IBF. So, ibig sabihin pala nito, posibleng magsisilbin sa leader ngayon itong si Anthony Joshua sa bakbakan nila. So, ngayon, alamin na natin ang background itong si Daniel Dubois. As a pro boxer, itong si Daniel Dubois naman po ay may impresibong kartada, 21 wins with 20 wins coming by way of knockout, may 2 talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanyang 2 talo, puro knockout ang kanyang sinapit. May edad 26 anyos at ang height 6 foot and 5 inches. Reach 78 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 95.24%. Last fight, nakasagupa nito si Philip Hrgovic. Nangyari po yan noong June 1, 2024. Panalo itong si Dubois by 8 round technical knockout sa kanilang bakbakan. Karanasan o eksperyensya nitong si Daniel Dubois. Naging world title challenger ito sa laban kontra Alexander Usyk. Pinabagsak niya si Usyk. Anong round ba yun? Kaya kung nagkataon mga lods na hindi na pababa ng konti ang suntok ni Dubois, talo si Usyk dahil matagal po naka-recover. Lamang nakabawi po si Usyk sa round 9. Pinabagsak niya si Dubois at yun na nga, panalo si Usyk by knockout sa kasyam na round sa kanilang bakbakan. So dating world title challenger si Dubois. At hindi po basta-basta ang katunggali si Usyk dahil bukod doon sa kampyon si Usyk, dating Olympic gold medalist si Usyk. So magaling sa teknikalan na bakbakan talaga si Usyk. Dagdag natin si Joe Joyce, dating Olympic silver medalist. Nakalaban po niya ni Dubois. Talo siya dyan. Oo, natinalo siya dyan. Jarrell Miller. So ngayon, sa skills naman na taglay-taglay ni Dubois, pangkalahatan, boxer puncher si Dubois mga lods, pressure for style, defensive style, counter punching style, lumalaban sa brulan o tututurok bakan. Masibag ito kung bumabato ng suntok, taglay ang power, timing at accuracy. Sa depensa, average lang din po kanyang depensa. Waving, head movement, footwork, in and out. Ibig sabihin, pagka-average, may mga openings na delikadong masamantala. So ngayon, sa panig na ba ni Anthony Joshua? Si Joshua mga lods ay rank 3 sa IBF, rank 1 sa WBO. So, challenger nga si Joshua dito sa tingin ko. So ngayon, itong si Anthony Joshua sa pro boxer may impresibong kartada, 28 wins with 25 wins coming by way of knockout at 3 talo.
Ngunit wala pa natalang tabla. Sa kanyang tatlong pagkatalo, isang beses lamang ito nakatikim po na knockout. Siyempre sa laban niya kay Ruiz. May edad na 34 anyos, height 6 foot and 6 inches, reach 82 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 89.29%. Last fight, March 8, 2024, nakasagupa ang dating UFC fighter na si Francis Ngannou. Sa laban na yan mga lods, kagagaling lamang ni Ngannou sa laban kontra Tyson Fury. Although talo si Ngannou kay Fury, pero close fight, bagsak si Fury doon. Pero dito sa laban naman kontra Anthony Joshua, knockout ang sinapit ni Francis Ngannou by second round. Eksperyensya o karanasan ni Anthony Joshua, dating Unified World Champion dito po sa Heavyweight Division, hawak ang IBF, WBO, dagdag IBO. Pero nabawi niya yan sa laban kay Andy Ruiz, mga lods. Pero tinalo naman siya ni Alexander Usyk. Joseph Parker, Vladimir Klitschko. Sa skills naman nitong si Anthony Joshua, boxer puncher, pressure fighter style, defensive style, laban sa brulan o tutunok bakan, may counter punching style. Pero sa laban naman niya kay Andy Ruiz, hindi siya sumabay kay Ruiz eh. May kakayahan din siya sa panatili sa kanyang distansya. Ginagamit niya ang distansya. Masasabi kong all-around boxer na ngayon ang style ni Anthony Joshua. Taglay ang power timing at accuracy, hand speed. Mayroon din kay Anthony Joshua. Sa depensa mga idol, pagka ipanatili niya ang kanyang distansya, masasabi nating maganda na rin ang kanyang depensa. So nag-improve ang kanyang depensa. Pero doon sa close range sa suntukan, doon natin nakikita ang mga kakulangan naman niya sa depensa. So masasabi natin sa pangalahatan, average lang din po ang kanyang depensa. Na delikadong masamantala ang mga openings. Itong si Anthony Joshua, epektibo siya sa long range, sa outboxing, kumbaga, sa pagpapanatili sa kanyang distansya. Doon siya epektibo eh. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. So dito mga lods, magsisilbing challenger si Anthony Joshua sa tingin ko. So disadvantage po yan. Kasi kailangan mong, dahil doon din naman gagawin ang bakbakan sa kanilang baluarte sa United Kingdom, so kailangan niya magtrabaho ng husto para makumbinsi ang mga hurado dahil siya po magsisilbing challenger eh. Pero sana walang favoritism, politics, kasi mayroong politika ang boxing eh. Kilala kasi si Anthony Joshua, ikumpara dito kay Daniel Dubois, mga idol. So ngayon, sa edad, 34 anyos na si Joshua, 26 anyos si Dubois. So kasagsagan niya yun ni Dubois. Itong si Anthony Joshua naman, palipas na, 34 anyos. Oo, 2 taon na lang. Para lilipas na rin ang kanyang prime. Pag edad dito ng 36, lipas na. So, 2 years pa. Height, 6 foot and 6. Itong si Anthony Joshua, 6 foot and 5. Itong si Dubois. So, 1 inch ang diferensya sa height. Sa reach naman mga lods, 4 inches lamang si Joshua. Parehong orthodox ang dalawang maglalaban. Sa power naman, ang knockout ratio ni Joshua is 89.29%. 95.24% ang knockout ratio ni Daniel Dubois. So, comparison nito, lamang sa powers po si Dubois. Lamang naman si Joshua sa height and reach. Sa madaling salita, dahil 89.29% knockout ratio ng Anthony Joshua, labanan ito na knockout artist. Walang duda. Kasi knockout artist ang tawag sa may knockout ratio na 89%. Lalo na yung 95%, siyempre. Activity, pareho aktibo ang dalawang maglalaban. Sa eksperyensya, hindi na rin po napag-iiwanan si Daniel Dubois. Katunayan, pareho silang tinalo ni Alexander Usyk. Magkaiba nga lang resulta. Dahil knockout ang sinapit ni Dubois, sa puntusan lang naman natatalo si Anthony Joshua. So 50-50 na ito sa experience para sa akin. Although matagal na world champion si Anthony Joshua at kung sa uri ng kinalaban marami na rin nakatunggali itong si Joshua, pero para sa akin 50-50 dahil siya nga ang kampiyon niya rito ngayon ay si Daniel Dubois. So 50-50 sa experience siya. Skills, parehong boxer puncher. Epektibo si Daniel Dubois sa close range. Epektibo naman si Anthony Joshua sa long range na suntukan. So ngayon mga lods, sino ang llamado?
Pagkalahatan para sa akin, mga Lods, 50-50. Saan ko kinuha yung 50-50? Si Joshua kasi nga challenger. Sa height, 1 inch lang kasi ang diferensya. Pero sa reach, 4 inches. Gamit yan. Pero sa power, lamang si Danilo Boys. At sa experience, 50-50 na to para sa akin. Sa skills, 50-50 din. Bakit? Kung maging epektibo ang estilo ni Dubois sa close range, which is doon naman talaga sa epektibo, kung madala niya sa kanyang galawan si Anthony Joshua, yun ang chance niyang manalo. By knockout. Ngunit, kung hindi naman makapasok si Dubois sa estilo ni Joshua, which is salung rin sa suntukan, na kung saan doon lamang si Joshua sa estilo na yan, kung madala niya si Dubois sa kanyang style na pagpapanatili sa distansya, delikado rin man-knockout si Dubois dyan. Kaya 50-50 ito. Kung kanino diskarte po ang magiging epektibo sa bakbakan na ito. Ang husay ni Anthony Joshua sa pagpapanatili sa kanyang distansya o ang pagka-agresibo at kaepektibuhan ni Danilo Boys sa close range sa suntukan. Dahil doon siya epektibo sa close range eh. Malaki chance uwi ito sa nakautan mga idol. 50-50 ito para sa akin. Pangkalahatan. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Maring disagree kayo sa aking gagawin prediction mga idol. Pero nasa inyo na po yan. Anthony Joshua, by technical knockout. Doon po yan sa quarter. 9-12. Anthony Joshua ako dyan, by knockout. At kung sakaling mo sa puntusan, bagamat 50-50 po yan para sa akin, so, siyempre pipili ako ng isa dahil yun ang content natin dito eh. Anthony Joshua pa rin ako. Unanimous decision or split decision. So ngayon, tapos na tayo sa ating official prediction. Sa panig naman ni Danilo Boys, gamit ang kanyang pag-agresibo, gamit ang kanyang power, gamit ang kanyang hand speed, gamit ang kanyang estilo na kung saan doon siya epektibo sa close range sa suntukan, once na madala niya sa kanyang galawan itong si Anthony Joshua, which is malabo namang hindi talaga magkaroon ng pagkakataon itong si Danilo Boy sa close range sa suntukan, posible niya magawang ma-knockout din si Joshua. Mga anong round? 1-6. Una, sa third round, at sa 6 rounds. At posible din niya makuha ang pag-knockout ni Joshua doon sa later rounds dahil sanay na rin sa pangmatagalang laban itong si Danilo Boys. Kaya nga 50-50 ito. At kung sa puntusan, posible din na makuha ni Danilo Boys ang panalo. Yun na most decision or split decision. Hindi po yan nakapagtataka o kagulat-gulat. Bakit? Sa bagong galawan ni Danilo Boys na nagmala Mike Tyson ang weaving at epektibo siya sa close range. Posible niya may domina din ang laban na kung saan tatalo niya si Joshua sa puntusan. Pero yun nga, sa labanan na ito, pareho silang marunong ma-knockout. Pag tinamaan itong si Joshua sa puno ng tainga, tulad ng ginawa ni Andy Ruiz, may kalalagyan siya dito kay Dubois. Dahil mataas ang knockout ratio ni Dubois, kumpara kay Ruiz. At ito naman si Dubois, mga Lods, pag tinamaan naman ito sa suntok ni Joshua, ay talagang may kalalagyan din. So, matinding laban ito. Ng dalawang taga United Kingdom. Oo. Hindi ako magtataka o magugulat na manalo si Dubois dito. Bakit? 50-50 na nga ito para sa akin. Doon po sa comparison natin. So, Joshua o Dubois? Alin kaya dyan? Magandang laban po yan mga idol. Oo. Pabor ako kay Joshua, pero hindi ako magtataka manalo si Dubois. Kasi yung skills nga din ito mga Lods, lalo na sa kanyang ipinakitang performance sa laban niya kay Hrgovic. Masasabi kong may kalalagyan din si Joshua talaga dyan. Iba pa naman to si Joshua. Pagka nagrugi, halata. Pag nabagsak, ayun na. Huwag mo nang tigilan. Ay, ganoon din naman si Dubois. Kaya mga idol, hanggang dito na lamang. Ito pa Pandong Sports PH. Maraming salamat po.